Magandang gabi po, maupo tayo lahat. Galang-galang Vice Presidente Jojo Binay, Secretary Laila de Lima, Secretary Dinky Soliman, Secretary Linda Baldos, Secretary Eli Nicolas, Commissioner Ricardo David na parang buha bata itsura, Honorable Cesar Salazar, Attorney Darlene, siyempre Honorary Darlene Pajarito, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan. Nabanggit ko po sa SONA, ang mga may sala kapag hindi natin pinagbayad sa kamaliang kanilang ginagawa, para bang tayo na rin mismo ang nag-iimbita sa kanila at sa iba pa na sundan ang baluktot na sistema. Totoo po ito. Subalit sa kabilang banda, ito rin po ang ating paniniwala. Kapag gumawa ng tama, may babalik sa iyong tama. Kapag nagpunla ka ng pagbabago, abot kamay mo ang pagpitas ng mga bungang ito. Ito po ang sinasabuhay natin sa pagtitipong ito. Pinaparangalan at kinikilala natin ang kabayanihang ipinamalas at patuloy na ipinapamalas ni Attorney Darlene Pajarito. Assistant City Prosecutor na Zamboanga City at ang lahat ng individual at ahensyang sumusuporta sa ating kampanya kontra human trafficking. Sa pagkilalang ito, ipinapabatid din natin sa mga Pilipino. Ito ang direksyon ng tuwid na daan. Ito ang dulot nitong pagbabago. Halika kayo, samahan nyo kami rito. Noon pa man, hindi na po maitulak kabigin ang mabubuting nagawa ni Binibining Darlene sa kanyang larangan. Nakilala siya sa kanyang paghawak sa pinakamaraming matagumpay na prosekusyon ng mga kaso ng trafficking in person sa Pilipinas. Matapos mapabilang sa Department of Justice noong 2004, naitala rin niya ang kauna-unahang trafficking conviction sa bansa noong 2005. Maging sa ibang dagat po, umugong na ang pangalang Darlene Pajarito nitong Hunyo lang. Pinarangalan siya ng US State Department sa pangunguna ni Secretary of State Hillary Rodham Clinton ng 2011 Hero Acting to End Modern-Day Slavery Award sa Washington, D.C. At sa kanilang namang 2011 report, muli siyang ginawaran bilang isa sa State Department's 10 TIP Heroes. Siya po ang natatanging Pilipinong kinikilala bilang TIP Hero ng Amerika. Sa kabila ng kanyang hindi matatawarang dedikasyon upang maisulong ang kanyang advokasya, mulat din siyang hindi niya kakayaning sugpuin mag-isa ang suliraning ito. Kaya naman, upang makakalap ng mas malakas pang puwersa, bigay todo rin siya sa panghihimok sa pagsusuporta at sa pagtuturo sa ibang law enforcement officers, social workers, specialized agents at iba pang kawani ng gobyerno sa pagmumulat ng kahalagahan ng paglaban sa human trafficking sa bansa. Sa katunayan, dahil sa kanyang pagpupursige, binigyang buhay niya ang Regional Interagency Council Against Trafficking na siya namang nagbigay daan sa pagbubuo ng sea-based at air-based trafficking task forces. Siya rin ang napiling mamuno sa Region 9 Anti-Trafficking Task Force noong nakaraang taon. Batid natin hindi mapapantayan ng anumang gawad o pagkilala ang tunay na halaga ng kanyang advokasya. Ang mga anak na hindi nangungulila sa mga magulang, ang mga pamilyang muli niyang napapagbuklod, ang mga buhay na kanyang naisasalba mula sa pagkakalugmok sa kumunoy ng pang-aabuso. Ito ang pinakamatibay na sagisag ng tagumpay ni Attorney Darlene Pajarito. At katulad ng ating binibigyang pugay ngayong gabi, wala rin balak na pumreno ang gobyerno sa tuloy-tuloy na pag-arangkada para sugpuin ang problemang ito. Patuloy tayong magsusulong na mahakbangin na magpapabuti sa kalagayan at kaligtasan ng pinakamahalagang yaman ng ating bansa, ang taong bayan. Marami pa rin po tayong mga kababayang napipilitang mag-ibang bansa at nakakalungkot na sila ang kadalasang nagiging target ng human traffickers. Hindi natin hahayaang manaig ang kalokohan ng mga mapangabuso. Haharapin at lalabanan natin sila ng taas noo. Kaya naman, sa pamamagitan ng Interagency Council Against Trafficking, lalo pang pinapatibay ng gobyerno ang mga inisyatiba upang masigurong maimbestigahan, mapoprosecute, at ang pinakaimportante, mako-convict ang lahat ng mga nang-aabuso sa ating kababayan sa loob at labas ng bansa. Ang Anti-Trafficking in Persons Act ng 2003 pa po nalagdaan.
ay hindi na nating hahayaang maipit sa baluktot na daan. Inatasan na natin ng ibang kaugnay na ahensya ng gobyerno na magsanib puwersa upang makapaglatag ng mga programang makakapagkaloob ng karampatang serbisyo sa mga inaabusong Pilipino. Nagtutulungan na po tayo at ito na ang naging resulta. Naibalik na tayo sa kategoryang Tier 2 mula sa pagkakaipit sa Tier 2 watchlist sa TIP report ng Estados Unidos sa nakaraang 2 taon. Ito po ang nagsigurong hindi rin maiipit ang mga grant na maaari nating matanggap tulad ng sa Millennium Challenge Corporation at iba pa. Unti-unti na po natin nararating ang mga pinangarap natin sa patuloy nating paghakbang pasulong, hindi malayong madatnan na natin ang bansa kung saan walang menor de edad na Pilipinong mapipilitang kumayod sa pagtatrabaho. Walang Pilipinang maiipit sa patibong ng prostitusyon. At walang OFW na may bibitag sa pang-aabuso ng kanyang dayuhang amo. Tapos na po ang panahon ng pangalipin sa mga Pilipino. Sa liwanag ng mabuting pamamahala ng gobyerno, sama-sama at taas noon nating tahakin ang matuwid na landas tungo sa mas mapayapa at mas maunlad na Pilipinas. Bago po ako magtapos, alam mo nyo, isang mga may kakilala po sa akin, lalo na sa ating kasalukuyang pwesto, kung gusto nyo painitin ang ulo ko, pansin naman po nyo, araw-araw ako pinipikon, ako po hindi na po pansin sa kanilang walang magawang mas maganda. Pero paano nyo papainitin ang ulo ko? Pag pinarandam nyo sa akin, wala kayong pakialam. Sabi ko ng tatay ko nung araw in English niya, pag pinanata ka na, I don't care. Nung tayo po'y nagtanong, ilan ba mga kababayan natin dito sa isang bansa sa Middle East? Sinagot sa akin ng ating ambassador, palagay ko si Jose Cunes, naalala yun, mula ho ganito hanggang ganito. Yung bilang na isa at doble. In other words, hindi niya alam. Paano natin ililigtas? Hindi mo man lang, wala kang pakialam na alamin kung ilan yung dapat pinagsiservisyo mo dyan. Pag ako po'y nakaramdam ng ganun, talagang napakalaki ho na kailangan kumagawa para magtimpi. Hahakuhin mo responsibilidad, gusto mo yung poder, gusto mo yung perks, pero pagdating naaasahan ka, bakit ganyan? Wala kang pakialam. Kaya naman po talagang minabuti ko na umarap sa inyo ngayong gabi, purihin ang ating binibigay parangal ngayong gabi dahil she cares. No, talaga kung pinasok niya, sinabi niya sa inyo, hindi siya nag-litigate, pinasukan niyang maging prosecutor, i-litigate sa korte, hindi lang sumubok, nanalo pa, may death threat pang kasama, 6-0 na po ang score niya. Talaga naman pong dapat natin purihin. Kung gusto naman niyo akong pasayin, simpleng-simple rin. Pag meron kayo hinakong responsibilidad, nag-deliver ka ng resulta, o nadagdagan mo pa, di siyempre pag nakita tayo, nakangiti ako parati. Sabi po kanina ng Secretary Soliman, 60% raw po ng budget ang nagagamit nila. Kinompute ko po yung remaining 5 months out of 12, mga 41%. So tabla na po yung budget at saka yung oras na natitira. Pero dahil talaga naman may performance at masinop naman po si Butsabad, hahanapan natin ng talaga masasabihin naman natin kailangan idagdag sa mga talaga naman nagsisilbi sa taong bayan. At palagay ko, hindi naman pagdadamot natin mga kababayan na yung mga nagmamalasakit sa kanila, tulungan naman po natin. Baka naman puro pabigat ay pinasa natin sa nagmamalasakit, ayaw naman natin arugayin. Hindi po mangyayari yan sa ilalim natin panunukulan. Ulit, talagang ikaw ang ehemplo, kayo dito ang nagtulong-tulungan para na mamarating natin ang pag-asenso ng ating estado. Alam mo niyo, ambisyon ko talaga. At ako'y binatikos ng mga OFW groups ng araw. Siyempre, ambisyon ko lahat ng mga kababayan na natin na nasa labas, kung pwede, dito na sa Pilipinas, naarugaan ng ating pamahalaan, ng ating lipunan, dito na po sana magtrabaho at merong oportunidad. Yun po ang inaambisyon natin, yan po ang direksyon natin para naman talaga mabawasan pa natin pagkakataon, maabuso ang Pilipino. Sa inyo pong pinakitang pagtutulungan, umasenso na po tayo. Asahan po nyo, kabalikat nyo ako dyan, at ako po'y aminado naman na kayo talaga ang nag-legwork, kayo nagtrabaho, kayo nagsumikap ng pagkatagal-tagal na tulad ng Visayan Forum, amongst others. No? Kaya ngayong gabi po, may hapunan tayo, kayo po'y kakain, ako po'y tatakbo muna sa isang burol, pakikain na lang po nyo ko. Dahil balita ko po, bukas na ako kakain ulit. Pero hindi po importante, hindi bala po akong gutom.
Papanoorin ko na lang si Yusek Puno para ma-inspire akong kumain. Pero ulitin ko lang po, no? Talagang mabigat sa kaloob ako pag mayroong Pilipino, aabusuhin yung kapwa Pilipino sa anumang larangan. Talagang po napakakabaliktaran ng kinaugalian ng ating lipunan. Kayo po ang nagtutulak na bumalik sila sa tuwid na landas. Sana po'y lalo kayong tumibay, lalo po kayong lumakas, lalo pong dumami ang inyong mga hanay para naman talagang itong problema natin, lalo na sa trafficking, ay maging isang yung madilim na alaala na lang. Magandang gabi po. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you, Mr. President.